Pinatupad ng Philippine Ports Authority ang no-leave policy mula Oktubre 25 hanggang Nobyembre 8 upang masiguro na buo ang puwersa ng mga kawani sa bawat pantalan. Ito ay bilang paghahanda para sa Undas at Barangay at Sangguniang Kabataan election sa katapusan ng Oktubre hanggang Nobyembre. Sa memorandum na inilabas noong ika-23 ng Oktubre ngayong taon, ipinag-utos ni PPA General Manager J. Santiago na bawal mag-leave ang mga kawani at bahagi ng frontliners ng PPA sa mga panahong ito. Ang hakbang na ito ay bilang bahagi ng pagsisiguro na ang biyahe sa karagatan ay mananatiling ligtas, mabilis at maayos para sa mga pasahero lalo na ngayong barangay at sangguniang kabataan eleksyon at undas. Batay sa mga tala ng Philippine Ports Authority, inaasahan na higit sa 1.4 milyong pasahero ang daraan sa mga pantalan ng PPA sa buong Pilipinas mula Oktubre 27 hanggang Nobyembre 5 ngayong taon. Ito ay 6% na mas mataas kaysa noong nakaraang taon, kasama na rito ang pagluwag ng travel requirements kumpara noong panahon ng pandemya, kung saan halos 500,000 lamang ang naitala na pasahero sa parehong panahon noong 2022. Ang mga pantalan sa Iloilo, Batangas, Babac Port sa Davao, Dumangas Port sa Panay Island, at mga pantalan sa Negros Occidental ay inaasahan na may pinakamaraming pasahero. Inaasahan din ng mas maraming pasahero simula ika-28 ng Oktubre batay sa mga nakaraang taon. Upang mapanatili ang kaligtasan, nagtaas ang Philippine Ports Authority ng security alert sa mga pantalan kasama ang mga Port Management Office at mga Port Police. Mayroon din na 24/7 CCTV monitoring at mga K9 unit sa mga pantalan at kailangan dadaan ang mga pasahero sa mga X-ray machines at body scanners. Ang publiko rin ay pinapayuhang planuhin ang kanilang mga biyahe ng mas maaga at iwasan ang pagdadala ng mga bawal na pagkain at kagamitan sa pantalan. Lucy Valdez para sa PPA TV.